Tignan nyo naman ang malaking kaibahan. Itong ibon na to, halos nababalutan na yung kanyang buong katawan ng balahibo. Samantalang itong isa, parang ngayon ba lang tutubuan. Ayan o, sisiw na sisiw pa. Kung mapapanood nyo yung nakaraang video natin tungkol dito sa dalawang ibon na to, ayan, yan na sila ngayon. Kala ko nga hindi siya magso-survive, pero tignan nyo naman, nag-strive pa rin siya mga kalapatid. Hayaan na lang natin siya kung mabubuhay ba siya at kakayanin niya ba. Mukha naman na-develop eh. Yan pa naman yung ating mga panlipad sa ating NDR 2025 next year. Samantala, dito muna tayo sa ating mga alaga. Update dito sa ating panlipad na ibon. Ayan, yung ating pang summer. Tignan nyo, ikas na yan. At batcher na yan mga kalapatids, parang dahil na rin natin yan. Napakasipag rumonda ng ibon na ito. At kulay na rin yung kanyang mata. Alright, so time check tayo mga kalapatids. Alas 3 ng hapon. Tara, subukan natin silang parondahin. Pero itong latir natin, yung Andre latir na yan, hindi yan kasali. Nilagay ko muna siya dito sa ating flyers loft dahil wala siyang pakinabang dun sa breeder's cage. Pagka may pinares tayo sa kanya, hindi fertile yung nilalabas na itlog dahil baka sobrang tanda na rin ito. Pero bibigyan pa natin siya ng isa pang pagkakataon. Kukondisyon lang muna natin siya. Pero sa ngayon, dito muna siya sa ating flyers loft. Okay? So, sige. Labas. Op. Ayan. Yun. Sipag rumonda nung bristle natin. Ayan sila mga kalapatid. So, nahatak niya yung mga tamad na ibon natin dito sa ating flyers loft. Pagka medyo may edad na, ano na yan, tamad ng lumipad. Pero dahil dun sa inakay natin, nako, ang sisipag lumipad ng ating mga alaga. Palumpalo sa paglipad yung ating ibong inakay. Kaya sinasamantala ko na batakin muna sa liparan ng husto para tumatag yung stamina. Ayun, ayan nyo. Ay kita ba? Sila. Layo, mga kalapatids. Dino-zoom ko na lang. Ayun sila oh. Yun. At kung mapapansin nyo mga kanubi, makulit pa siya sa ere. Hindi pa siya yung steady lumipad. At pagka ganyan, hindi natin yan tinutos. Nahayaan lang natin muna siyang low fly para ma-develop yung kanyang stamina. And then kapag medyo nag-matured na ng kaunti sa paglipad, saka na natin siya itutos at dire-diretso na yung training niya. So ngayon, ang ina-apply kong sistema sa aking mga alaga ay yung 2 beses ako nagpapatuka. Isa sa umaga, isa sa hapon. Ang dahilan ay para ma-encourage din na matuto sa disiplina itong ating ibon na kapag tatawagin natin sila, pipito, pagkatapos rumonda, diretso pasok para tumuka. And then kapag sinasampan na natin sa track para sa training at dire-diretso na yan hanggang sa derby, 1 day feed na lang yung ating ginagawa sa ating mga alaga. Balik tayo dito sa ating mga alagang naririto. Tignan nyo mga kalapatids, kung matatandaan ninyo yung ibinigay natin do sa ating kaibigan kay Sir Paul na ibon, ganito rin, diba? Ganito rin yung kulay. Trip na trip ko yung kulay na yun eh. At buti naman may kapalit. Ito na yung kapalit sa atin. Sana lumaki ng maayos ito at ingatan natin to, kamukha ng kulay ng tatay niya. Samantala dito sa ating flyers loft, ayan, kanya-kanyang limliman yung ating mga alaga. Ito yung dating paris ni Zomba. Ayan, naglilimlim dun sa itlog ng paris niya ngayon na si Naruto. Ito naman yung ating ibon na anak ng ating 6 overall champion. Inarisan niya yung dating paris ni Jessie. Sa ngayon, inaabangan natin simula ng training pang South at titignan natin yung ating 2 ibon na isasampa, si Naruto at saka yung ito ibon na to. Ayan mga kalapatids, nagdapo na. Hingal-hingal yung ating mga alaga. Lalo na to. Ayan, mahina pa kasi ang stamina. Ganyan lang yan sa umaga, sa tanghali at saka sa hapon. Ganyan ang ating ginagawang routine dito sa ating ibon na ito. Yung ginawa nating sistema dyan sa pagpapabatcher ay ganun pa rin mga kalapatid. Sa mga kanubi natin dyan na padaan, ano yung ginagawa nating pamamaraan. Ayan, panoorin nyo na lang yung episode natin na yan. Lalagay ko dyan sa screen yung thumbnail, tapos yung link ng video sa ating description at dyan sa upper right corner dito sa ating episode na ito. Ayan, marunong na rin Alam niya na rin kung saan siya papasok para uminom, di ba? Anong oras na ba? Time check tayo.
3:42 ng hapon. So siguro baka pakainin ko na to. Then pagka pumasok sila, iinom ng tubig yan, tutuka. Then mamaya pagkatapos kumain, palili pa rin uli natin para batakin ng gusto itong ating ibon na pang summer. Kasi nag-iisa lang yan. Kailangan bigay na natin lahat, i-focus na natin sa kanilang lahat yung attention at pagpapalakas. So tara, patukain na natin tong mga to. Ayan, pumasok na mga kalapatids. Oh, sige, kain kayo dyan. So ayan muna ang update mga kalapatids. Tumutok pa rin kayo sa susunod na episode at tuloy-tuloy na tayo dito sa ating ginagawang pag-aalaga.